Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kay dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating patrong si San Juan Bautista, nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay mga biyaya ng Diyos sa isa't isa. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa naman. Sa kahitasan at sa lupa'y kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kahitasan at sa lupa kapayapaan.
ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong ngalan. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, papuri sa Diyos sa kahit taasan at sa lupa kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kahit taasan at sa lupa kapayapaan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Awa ka sa amin. Kasalanan ng sanlibutan. Panginoon ang aming kahilingan. Gawin mo ang aming kahilingan. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Puri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kahitaasan ay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkulob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong
nalalaman. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahanga-hangang tunay. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inahalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkakaloob ko siya at ipinangaral ni Juan ang buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng paniyapak. Mga kapatid, mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyasan ay pangangalan sa kaniya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ay pangangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanyang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli, Happy Fiesta po sa ating lahat. Pakibati mga tabi ninyo, Happy Fiesta. Nabusog na ho ba kayo? Nabusog na ho ba kayo? Namiyesa na ho ba kayo sa mga kapitbahay ninyo? Mamiyesa pa ho kayo hanggang alas 12 pa po ang ating kapistahan. Mga kapatid, sa Palestina po, kapanapanabik po ang pagsilang ng bawat sanggol. Hinihintay nila ito. Kaya kapag ang isang ina ay manganganak na, nagpupuntahan doon ng mga kapitbahay. Minsan may mga musikero pa. Hinihintay ang pagsilang ng sanggol. Kapag lalaki ang isinilang, masaya silang lahat. Tumutugtog ang mga musikero, hudyat ng malaking kagalakan, parang pista ang nangyayari sa Palestina kapag ang isang sanggol na sinilang ay isang lalaki. Pero pag babae, tahimik. Tahimik na alis ang mga musikero, gain din po ang mga kapitbahay. Kakalungkot naman yun. Pag lalaki, masaya. Pag babae, tahimik lamang sila. Kayo ho ba, kapag kayo nagkaanak, lalaki o babae, magiging masaya ho ba kayo o hindi? Masaya. Bakit? Dahil ang bawat sanggol na sinisilang, anuman ang kanyang kasarian, anuman ang kanyang itsura, siya ay biyaya ng Diyos sa kanyang pamilya. Mga kapatid, napakatagal na hinintay na mag-asawang Zacarias at Elizabeth na dinggin ng Diyos ang kanilang panalangin. Kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos, kapwa sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, yun nga lang, sa kanilang kalalagayan bilang mag-asawa, sa paligid ng mga Hudyo, kadusta-dusta sila. Bakit? Sapagkat wala silang anak. Wala silang anak. Kaya dumating yung pagkakataon na sila'y magkakaanak at isinilang ang kanilang anak. Ito isang malaking kagalakan para sa kanila. Sa katunayan, ang pangalang Juan ay nangahulugang pagpapala, biyaya ng Diyos. Kaya si Juan, mga kapatid,
ay biyaya ng Diyos sa kanyang mga magulang na sina Zacarias at si Elizabeth. Matagal siyang hinintay ng kanyang mga magulang at ito na ngayon. Dumating ng pagkakataon na iniluwal ni Elizabeth ang kanyang kaisa-isang anak. Pero si Juan, hindi lang po biyaya para sa kanyang mga magulang. Bakit? Dahil si Juan po ay biyaya sa buong bayan ng Israel. Sa katunayan, hindi lang sa buong bayan ng Israel, kundi sa buong sangkatauhan. Sa kadahilan ng siya ang magiging tagapaghanda ng daraanan ng tagapagligtas. At ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang panawagan na pagsisiya ninyo taligdan ang iyong mga kasalanan at magpabinyag kayo. Dahil ang binyag ni Juan, mga kapatid, ay tanda ng pagsisisi. Nangangahulugang ang mga tao lumalapit sa kanya, nagsisisi. At dahil sila nagsisisi, unti-unti naihanda ni Juan ang daraanan ng tagapagligtas ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Ngayon, malinaw kay Juan ang kanyang gampanin. Malinaw kay Juan ang kanyang gampanin. Bakit ko po binibigyang din ito? Kasi merong pagtagpo sa Ebanghelyo na tinanong siya kung siya na ba ang Mesiyas, kung siya na ba ang kanilang hinihintay na tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, very tempting yung tanong na iyon. Very tempting. Bakit? Marami nang sumusunod kay Juan. Marami na siyang mga disipulo. Marami ng disipulo, marami ng sumusunod. At kapag sinabi niyang, ako ang iyong hinihintay, marami ang maniniwala sa Kanya. Kaya very tempting yung tanong sa Kanya ng mga tao na ikaw ba ang Mesiyas na hinihintay namin? Kayo ba ang tagapagligtas na aming hinihintay? Pero sabi ko nga po, malinaw kay Juan ang kanyang gampanin. Malinaw kay Juan kung sino siya. Siya lamang ang tinig na nag-aanyaya, nagtuturo sa tagapagligtas na dumarating. Siya lamang ang tinig, nagsasabi, Ecce Agnus Dei. Ito ang kordero ng Diyos. Tagapaghanda, nasa background. Alam niyo mga kapatid, sabi po ni San Agustin, gamit ang yung law of nature, pag tumungtong daw po tayo sa June 24, nagsisimula ng umigsi ang araw. At kailan muli hahaba ang araw sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Diba? Good din natin, hindi kagad natin mapapansin iyan. Pero pagtungtong ng June 24, unti-unti umiigsi na ang araw. Yung araw na, yung liwanag. At muli lang magsisilang itong humaba kapag kaisilang na ang manunubos. Malinaw kay Juan ang kanyang gampanin. Siya nasa background. Sabi nga, he must increase, I must decrease. Ngayon po, panahon ng graduation. Diba? Sino ba yung may mga graduates dito ngayon? Sino yung may mga graduates sa pamilya? Taas ang kamay. Sino may mga graduates sa pamilya? Okay, meron tayo isa dito, meron pa siguro iba. Ngayon, mapapansin nyo sa social media, pag nag-post po yung mga fresh graduates, ano nilalaman ng kanilang post sa social media? Pasasalamat. Pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. Ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga guro, ang kanilang mga kaibigan.
Sila yung mga sumuporta. Sila yung mga tumulong. Sila yung mga nagtaguyod. Sila, mga kapatid, ang mga Juan Bautista sa kanilang buhay. Sumuporta, nagtaguyod, tumulong sa kanila. Ang mga magulang, kaibigan, guro, sila yung masasabi natin modern day John the Baptist. Sa simbahan, ganun din. May mga Juan Bautista. Parating sumusuporta. Sipin nyo na lamang po kung walang lay minister, sino magdadala ng komunyon sa mga may sakit? Kung walang mga lectors, sino magpapahayag ng salita ng Diyos? Kung walang choir, sino yung nagbibigay ng lalo pang ikadaragdag ng sigla at ganda ng bawat pagdiriwan ng banal na misa. Yung mga usherettes, gumagabay sa mga tao, papasok ng simbahan. Kung wala sila, sino gagawa noon? Kung walang mga altar servers, walang papagalitan ng pari. Yun lang yun. Hindi, walang tutulong sa pari sa misa. Pero paborito ng mga pari pagalitan niya. Kumbaga, yung mga naglilingkod sa simbahan, ano man ang gampanin ninyo sa simbahan, lahat o kayo ay mga Juan Bautista. Na parati sabihin natin na nasa likod lamang parati na tumutulong, sumusuporta sa gawain. Kaya, huwag niyo pong mamaliitin kung kayo pa'y nagiging Juan Bautista. Na parating nakatago, hindi nakikita, tahimik lang. Bakit? Dahil ang pagiging Juan ay pagiging biyaya. Ang pagiging Juan sa ating kapwa ay pagiging biyaya. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tinawag si San Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng ilaw ng sanlibutan at pag-asa ng buong mundo. Sa kapistahan niya, naway dinggin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan,
Palakasin sila ng Espiritu Santo na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan saan mang sulok ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bawat bansa sa mundo, upang maging instrumento sila ng katotohanan at katarungan at magabayan ang mga tao sa landas ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang makamit natin ang layunin ng ating pananampalataya na magligtas ng mga naliligaw ng landas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mahihirap at mga nabibigatan sa buhay, upang patuloy silang umasa sa pangako ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang mapatawad ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming itong dito inihahanda sa iyong mga hapag na banal mong dambana. Kayo nagdiriwang kami ng parangal sa nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating. At narito na nga si Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Dinadakila namin ng pagtatalaga sa pinili mo sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na sa San Juan Bautista. Sa lahat ng sinilang siya iyong tinangi, at sa ligay ng marami siya naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya na ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang naghayag na naritong korderong sa lahat nagliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap na nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahaya. Parang hayag sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iyarya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa pinangaral niyang darating na gumanap na aming panibagong pagsilang. Si Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ng ating mga ulo para sa maringal na pagbasbas. Ang Diyos ay nagkaloob ng kadakilan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay sinawang magpala sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ni San Juan Bautista ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanyang pamumuhay ay lagi namang makaakis sa inyo upang ang Diyos at kapwa tayo paglingkuran ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan, ang pagsapit sa langit ni San Juan Bautista para kamtin ng walang mali na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayang walang hanggan. Amen. At pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. naialay na natin ng pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at maging Juan Bautista sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.